Sa gitna ng maiinit na usaping kumalat online, isang pahayag ang nagbigay linaw sa kontrobersyang bumabalot sa isyu ng 750,000 pisong tip ni Senator Raffy Tulfo sa ilang Viva Max dancers their ante ng kanyang Christmas party. Habang tumitindi ang batikos at tanong mula sa publiko, mariin ang naging tugon ng senador. Galing po sa sarili kong pera ang 750K na tip, wala akong ginamit na pondo ng gobyerno, hindi ko inaabuso ang pera ng bayan. Senator Raffy Tulfo ayon kay Tulfo, ang perang ibinigay niya ay personal, walang koneksyon sa Senado at walang kahit pisong kinuha mula sa kaban ng bayan, bilang isang matagal ng broadcaster at negosyante, aniya, kaya niyang maglabas ng ganoong halaga mula sa sariling bulsa. Iginiit ng senador na ang Christmas party ay isang pribadong okasyon, hindi ito proyekto ng gobyerno, at hindi ito maaaring iugnay sa anumang pondo ng bayan. Sa kabila ng mga puna at alegasyon na kumakalat online, naninindigan si Senator Raffy Tulfo, ang 750,000 pisong tip ay personal, pribado, at hindi galing sa gobyerno. Isang pahayag na layong tapusin ang kontrobersya at ipaalala na ang tunay na mahalaga ay ang katotohanang hindi niya ginamit ang pera ng taong bayan. Nagsalita naman ang nakatatandang kapatid nito na si Mon Tulfo. Natatawa ako sa kumakalat na balita online tungkol sa umano'y isang senador na nag-alok daw ng malaking halaga sa isang artista para sa isang indecent proposal. Natural, may ilang nag-uugnay sa kapatid kong si Raffy, pero para sa akin, mahirap paniwalaan ang ganoong tsismis, lalo't takusa siya pagdating kay Jocelyn. Pero kahit pagpalagay na totoo ang usapan, ang punto ko, bakit kailangang gawing malaking isyu ang pribadong buhay ng isang tao? Mas nakakahiya pa siguro kung ang isang lalaki ay gumagawa ng bagay na taliwas sa kanyang ipinapakitang imahe, kaysa sa mga tsismis na walang malinaw na basehan. Ang sigurado, kilala si Raffy sa pagiging galante, sa kanyang programa, madalas siyang mamigay ng malaking halaga mula sa sariling bulsa, hindi ito bago sa mga nakakasubaybay sa kanya, at bago pa man sila pumasok ni Jocelyn sa politika, mayaman na silang mag-asawa, nakasaad sa kanilang SALN na umaabot sa 1 bilyong piso ang kanilang pinagsamang yaman, isang bagay na malinaw at deklarado. Kung ihahambing mo ito sa ibang opisyal na maliit ang dineklara, hindi mo ba kayang pahalagahan ang pagiging tapat nila? At kung ako raw ang nasangkot sa tsismis tungkol sa indecent proposal, mas kapanipaniwala pa, dahil sa edad ko ngayon, biro ko nga, tumatayo pa rin si Manoy at naghahanap pa ng masasabong, isang nakakatawang komentaryo sa gitna ng mga umiikot na tsismis na hindi naman dapat seryosohin. Seconds lang, no? Now, we are live. Anyway, mga kababayan, kaya po ako nag-live ngayon, not because meron lang pong isang umaksep ng challenge ko, no? Etong taon to, bago ko po sana banggitin, alam niyo po, hindi na ako magla-live at ako'y magpapahinga na. Pero bago ko sana to banggitin, pinag-aralan ko muna. Patingin nga ng video. Wala ka ba niyan? Wala ka bang video niyan? Sa YouTube ko nakita. Okay. Pakita Pakita ko lang. Hi to Maria Balitaan, Roy Lintao, hi Rolly, Bulaboy, Josephine Montemayor, please. This is my live. Tinubuan ako ng balbas. Ipapakita ko, eto. Sana? Lakihan mo. Lakihan mo. We are actually flexing. Asan yun sa truck niya? Baka hindi yan yun. Ito po yun, boss. Ayan, medyo i-atras mo ng konti. Ayan. Eto po. Hindi ko kilala tong taon to pero pagmasdan nyo. What's up sa mga kahombre ko dyan? Fuck man, makagat, what's up man? At syempre, nandito ako sa QC. Ipakita mo kung gano'n kaastig ang QC. Itong pagmumukhang to ay fucking super band sa QC, but then nandito tayo just for the sake of it. Kasi syempre, si Idol Marcos ay ng challenge, gumawa ng isang challenge.
Mayaman Challenge. At syempre, dahil ako, kasama ang pamilya ko sa Extreme House, kami ay may... Ayun. Okay, hindi ko po siya kilala, pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Ayun. Yun po yung dahilan kung ba't ako nag-live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Para po bukas sana, ma-review namin ngayong magdamag. Para bukas, malaman ko po yung kung sino po yung babimigyan ng bigas. Akalain niyo pong sa pagre-review ko sa aking YouTube channel ng mga comment, nakita ko po yung makagago. Sinagot ni makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City. Extreme House Notorious Motorsports. Wow! Alam mo makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Ang lulupit ng mga nasa gasaan ko. Pero, yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Yang kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ako yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Pero, yung kagaguhan mong yan, yung kagaguhan natin, ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ka ng ating lipunan. Para sa'yo, kung sinong politiko ang kukontra sa ginagawa mo ngayon. Sabi ni Pangulong Duterte, i-dismiss niya. Bakit? Higit pong kailangan ng mamamayan. Hindi lamang po yung kuda at satsat sa lipunan. Hindi po yun eh. Alam niyo po, tama po yung sinasabi nung aking inspirasyon na si Yorme. Isa sa aking mga inspirasyon. Marami pa ho kong politikong marami pa hong politiko na nanunungkulan sa ating bayan ang nag-inspired sa akin. Okay? Yung inspirasyon ko, pero isa na rin si Yorme. Wag naman tayong tigilan muna natin ang politika. Kung meron kayong makitang tao sa lansangan na kaya siya lumabas ay para tulungan yung ating mga kababayan, yung ating mga frontliner, hindi lang ang frontliner, especially yung ating mga maralitang kababayan na higit na nangangailangan. Yung mga frontliner po, alam natin talagang sila yung nagbubuwis buhay para maging safety tayo. Pero ang gobyerno po ay meron po ang gobyernong ayuda para sa kanila. Yung idutulong po natin sa ating mga frontliner ay karagdagang ayuda po para naman maiparamdam natin doon sa mga frontliner na may nagmamahal din sa kanila. Hindi lamang sila yung hindi sila kalaban. Okay? Yang kagaguhan ni makagago na yan, yan po ang kailangan. Please, para dun sa mga, tigilan muna natin yung kyaw-kyaw. Huwag muna ho yung dak-dak. At saka na tayo magdaldalan pagkatapos ng COVID. Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni makagago, isang truck na 500 kabang bigas yung binili. Para ipamigay. Grabe. Tanga na. Parehas tayo. Gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago rin. Ay, grabe. Pero, makagago. Mabuhay ka. Barako ka. 10 ng yung mga kasamahan. Yung mga kasamahan mo dyan sa Extreme House.
at saka sa Notorious Motorsports. Pagkatapos ng COVID, magkape tayo. Maggaguhan tayong dalawa. Alam mo, gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Pero grabe itong challenge to. Baka gago, mabuhay ka. Wala akong copy ng video mo eh. Kung may copy lang ako, i-repost ko sa aking YouTube channel yun eh. O kaya dito sa aking Facebook para makita ng taong bayan kung gaano ka talaga katarantado at kagago. Pero, uulitin ko, yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Baka gago. Gago ka talaga. Parehas tayo. Ako promotor ng kagaguhan na nangyayari ngayon. Ako yung promotor ng kagaguhan na to. Pero, yun lang po, hindi na ako magtatagal. Para doon sa lahat ng viewers na to, pakishare naman tong video na to para makarating kay Makagago, Alam nyo po, pag nakakakita po ako ng tumatanggap ng challenge ko, hindi ko po yun pinalalampas, Makagago, wala na ako iba sasabihin sa'yo, kundi, mabuhay ka. Yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga.